Kirchoff's laws. Sabi dito, Ohm's law itself is not sufficient enough to analyze circuits. Di ba ang Ohm's law guys is, yung voltage is directly proportional sa ating current, and then ating proportionality constant is yung ating resistance. However, kapag daw yung ating Ohm's law is coupled with Kirchoff's two laws, so we have sufficient powerful set of tools for analyzing a large variety of electric circuits. So he is Gustav Robert Kirchoff. Ang lifespan niya is 1824 to 1887. And like Ohm, siya ay German physicist din. So he stated that the two basic law concerning the relationship between current and voltages in an electrical network. So for the Kirchoff's first law, or tinatawag na Kirchoff's current law or KCL, states that the algebraic sum of currents entering a node or a closed boundary is 0 daw. Mathematically, so ito yun. For example, ang ating n is let's say 3. So somewhat ang magiging equation natin is I1 plus I2 plus I3 is equal to 0. Where n is the number of branches connected to the node and is the nth current entering the node or leaving. Alternatively, Kirchoff's current law or KCL states that the sum of the currents entering a node is equal to the sum of currents leaving the node. So with this circuit, no, so meron tayong 12 volts, 4 ohms, 6 ohms, and then 3 ohms. No? And then kung titingnan natin, ilan ba yung branches natin dito? So meron tayong 3 branches. No? So meron tayong isa, meron tayong dalawa, and then yan, pangatlo. So therefore, tatlong current ang dumadali dyan. No? So kasi dito, kahit somewhat magkaiba sila, pero sila ay series, so somewhat same lang sila ng current. Then dalawa. So yan. So kung tatlong current ang nawawala, so let natin as I1, I2, and then I3. Okay, meron tayong I1, I2, and I3 na hinahanap, pero saan kaya natin siya ilalagay? No? So ganito. So di ba based sa ating KCL, so it states that the sum of currents entering a node is equal daw sa sum of currents leaving the node. So let's see, mag-focus dito tayo sa node na to. So somewhat i-place natin yung mga currents dyan. So let's say ito yung I1, so andito, no, or papasok sa node A, and ano kayang sunod na mangyari dyan? So guys, i-treat nyo yung current as sabihin natin flow ng tubig. For example, meron kang tubo, so ito yung main, no? So dito yung 4 ohms. Lang, ito yung so kung tubo ito ng tubig, so diba ang tendency is maghati yung I1. So yung I1, so let's see, kung 10 siya, let's see at 10 ampere. So diba pwedeng mangyari, mahati siya evenly. Pwedeng 5 amps dito, 5 amps naman dito. Pero di ba wala namang assurance na mahati talaga sila evenly. So pwede naman ito 3, ito naman 7. Tama di ba? So ganun. So therefore ating magiging I2 is pwede dito, pwede rin naman dito. So walang problema kung ito yung I2 mo. Pero let natin to as I2 and then ito yung ating I3. Paano kaya yan, sir? Ano kaya dito sa part na to? O sabihin natin dito sa tapat ng 3 ohms. Ano kaya na madali dyan? I3 pa rin ba? Yes. Siyempre kung kunwari 3 amp to or 3 ampere, kasama 3 pa lang din ang nadali dito. Eh sir, dito kaya sa node na to, ano kaya papasok dito? I2 rin ba? Yes, I2 lang din. Siyempre kung 7 to, ang papasok dito is 7 lang din. Tama di ba? O yung lalabas dito sa part na to is 7 lang din. Eh sir, paano kaya dito sa banda dito? Ano kaya ang current na ito? So, I1 rin kaya? So, tingnan natin. So, di ba kung ito ay 7, tapos ito ay 3. So, pag sila ay nagsalubong, syempre, ang possible mangyari nun is mag-add up sila. Tama, di ba? So, therefore, 7 plus 3 is paglabas niya, so 10 ampere pa din. Tama, di ba? So, therefore, kung gaano man kalaki to, so, let's say ito, 100. So, kahit maghati sila dito, so, samot ang lalabas din is I1 lang din. Di ba? So, ba't I1 lang din? Ano pa yung isa pang reason? So, kung titingnan natin, sila ay series lang din. Or samot iisang branch. So, therefore, I1 lang din ang nadali dito sa baba. So, kaya ito magiging I3. And then, ito, so I1 pa din. So, for the KCL equation, so at node A, so dito tayo focus kay node A. So, tingnan natin kung ano ba yung mga current entering.
So, ano ba yung mga nag-enter sa node A? So, draw natin mas malaki. So, ito yung node A. Ito yung I1. Tapos, ito yung I2. Kaya na natin. So, I1, I2, and then ito yung I3. Tama, di ba? So, ilan yung pumapasok sa ating node? So, ito lang, no? Itong I1. So, therefore, ang ating current entering is I1. E, ano naman kasi yung mga lumalabas? So, ang lumalabas is yung I2 and then yung I3. So, kung titingnan naman, no? So, parang kakagaling niya lang dun sa node. So, therefore, current leaving is I2 and then yung ating I3. And di ba, based sa ating law, so yung current entering is what? Is equal sa current leaving, the node. So, therefore, ang mangyari lang dyan is I1 is equal sa I2. So, pagsama natin itong I2 at I3, so plus I3. So, therefore, ito na yung ating equation at node A. So, therefore, I1 is equals to I2 plus I3. And guys, take note that yung number ng KCL equation must be the number of common nodes minus 1. So, yun naman common nodes natin dito. So, yung say common nodes, kumbaga ito yung node kung saan may connection ng 3 or more. So, diba, ito yung una, tama diba? So, ang connection niya is tatlo. So, 1, 2, 3. So, same as dito, no? Tama diba? So, dito is 1, 2, 3 din. So, ibig sabihin nun, so dahil dalawang ating common node, so therefore, ilan yung ating number na equation or KCL equation? So, dahil dalawa yan, so minus 1 lang. So, therefore, yung number ng KCL equation na kailangan natin is isa lang. Okay, so, paano kaya, sir, kung hindi natin sundin yan? So, tingnan natin. Okay, so, alam natin, sapat na to, no? Kasi dalawa lang naman yung common node. Pero kung kunyari makulit tayo, so, hanapin natin yung KCL equation at node B. So, yan. So, ano ba yung mga current entering? So, mga current entering is yung I2. Tama, di ba? So, di ba, ang sama, enter lang dito is I2 and then yung ating I3. So, therefore, current entering is I2 and I3. Current leaving is I1. Tama, di ba? Or leaving pala. So, current leaving is I1. So, therefore, ang ating magiging equation is I2 plus I3 is equal sa I1. Pero pag sama't pinagbaliktad natin sila, so, yan. So, magiging I1 is equals to I2 plus I3 and sama't magiging redundant lang yung ating equation. Di ba? Okay, paano kaya pag ganito naman? So, una natin gawin is bilangin natin kung ilan ba yung branches. So, 1, 2, 3, 4. Yan, 4, 5, and then 6. Eh, sir, paano kaya pag nagkaroon dito ng resistor? So, syempre, counted pa rin to as 1 branch. No? So, meron tayong ulit 1, 2, 3, 4, 5, and then 6. So, therefore, dapat meron tayong I1, I2, I3, I4, I5, and then, syempre, I6. So, saan kaya natin ipa-plot yan? Okay, so, syempre, kailangan muna natin alamin kung ilan bang KCL equation ang kailangan natin. So, di ba, kapag nalaman natin kung gaano kadami yung common node, so, ma-minus 1 lang natin siya. So, ilan nga ba yung common node dito? So, di ba say common, sa tatlo yung nagkoconnect sa kanyang branch. So, ilan ba yung common dito? So, meron tayong 1. So, di ba tatlo? So, 1, 2, 3. Tama, di ba? Tapos, asan pa? So, eto. So, 1, 2, 3. So, ito pa, ano? So, tatlo din. So, 1, 2, 3. And then, ito pa. Or samat ito. Itong malaking to, no? So, pwedeng sabihin natin ito na. So, dito is 1, 2, and then 3. So, dahil apat yung ating common node. So, therefore, minus 1 lang. So, dapat ang mukha nating equation is tatlo. So, therefore, meron tayong node 1, node 2, and node 3 na lang. So, huwag na natin isama itong pang-apat na to. So, next na gagawin natin is i-plot na natin yung mga currents. No? So, let's say ito yung I1. So, di ba si I1 is mahati siya. So, let's say ito yung I2 and then yung I3. Tama, di ba? And somewhat, ito, I2 na to is pwede siyang mahati. Pwede siyang pumunta dito and dito rin. No? Tama, di ba? And isa pa, itong I3. So, di ba, somewhat I3 din to. So, siya ay pwede rin mahati dito tsaka dito sa part na to. Eh, paano kaya yun, sir? Di ba itong I2 may paganon din? Tapos yung I3 may paganon din? Eh, paano yung magiging final direction nun?
So, walang problema kung maging pa ganun o pa ganito yung final direction ng isa pang current. Kasi malalaman naman natin kung tama ba o mali yung assumption natin sa direction na yun. So, let's say mas malakas tong I2. So, dapat yung pakanan niya is ma-overcome yung pakaliwa ng I3 pag nahati siya. So, kasi diba itong I2, mahati dito, tsaka dito. Itong I3 is mahati dito, tsaka dito. So let's see, na-overcome to. So, pag ganito na, yung ating I4. So, ito yung I4. So, let natin yan as I4, So, magiging ganyan. And sama, yung pababa na current naman dito is I5 naman. And next, then, itong I3. Yan, sama pag nagsalubong, yung I3 at I4 is pababa naman dito, is I6, And syempre, ito, kapag nagsalubong tong I5 at I6, sama parang bumalik lang lahat, ng mga nahati. So, dapat ito ay I1 lang din. Yan, pwede natin makuha yung mga KCL equation. So, mag-start tayo node 1. So, KCL at node 1 is, so, may mga current entering. So, current entering is I1. So, meron pa ba? So, wala na. So, magiging I1 lang yan. Is equal sa, so, leaving. So, meron tayong leaving na dalawa. So, I2 tsaka I3. Diba? So, I1 is equals to I2 plus I3. Or magiging, ganito na lang. Minus I2 and then minus I3. So, sama tinranspose lang natin siya. So, yung ating KCL at node 1. So, meron tayong isa. So, next, KCL at node 2 naman. So, ano ba yung mga current entry sa node 2? So, ang node 2 natin is si I2 lang. Or I2 is equal sa, so wala na ibang entry. So, ang leaving natin is I5 tsaka I4. So, therefore, I5 plus I4. So, yan. Ito na ating KCL at node 2. And then next, KCL at node 3 naman. So, yan. So, paano naging ganyan, sir? So, entering natin is I3 tsaka I4. Tama, di ba? So, I3 plus I4. So, ang leaving lang is I6. And sama, di ba, pwede mo siyang balik na rin na lang, interchange. So, I6 is equals to I3 plus I4. So, kaya siya naging ganito, So, I6 equals to I4 plus I3. Next is Kirchoff's second law or Kirchoff's voltage law or KVL states that the algebraic sum of all voltages around a closed path or loop is 0. Mathematically as, when kapag ating M is equal sa 4, so dapat ang ating equation is V sub 1 plus V sub 2 plus V sub 3 plus V sub 4 is equal sa 0. Where M is the number of voltages in the loop or the number of branches in the loop. Alternatively, Kirchoff's voltage law or KVL states that the sum of voltage drop is equal daw sa sum of voltage rises. So, alamin natin kung paano ba kumuha ng KVL equation sa isang loop. So, kung titignan natin yung ating circuit is nasa series configuration. Tama, di ba? Yung ating mga resistor. And given tayo ng isang voltage source. Sir, saan kaya galing yung mga positive, negative ng mga resistor na yan? So, ganito guys. Ito kasi is in-assume na natin na kapag nilagay natin yung positive terminal ng DMM, tapos dito naman yung negative, so dapat ang sukat natin dito is positive na voltage. So, paano naging positive yan, sir? So, yan. Kung titingnan natin, ano ba yung current flow natin? Ang current flow natin is, paanong direction? Counterclockwise. Paano yung counterclockwise, sir? So, kasi diba, ito yung ating positive. So, therefore, pag ganito, yung flow ng current. Tama, diba? And guys, take note na kapag ano yung matouch ng current, so yung magiging positive. So, yun ang yung papasukan pala ng current. So, dahil ito yung pinasukan ng current, so ito yung positive. And then, lalabasan naman, ito yung negative. So, ito naging positive, negative, positive, negative, positive, negative, and so on. Okay, kunin na natin yung KVL equation ng circuit na yan. So, una natin gagawin is mag-loop tayo counterclockwise. So, guys, hindi yan current baka malito kasi kayo. So, una dyang step na gagawin is, yan, mag-loop tayo. So, kung ano yung una niya matouch na sign, so yun na i-consider natin. So, meron tayong negative V sub 1, Negative V sub 1. Tapos, kapag lagpas dyan, so meron tayong positive or plus V sub 2, plus V sub 3,
Yan, plus 4, plus V sub 5, plus V sub 7, no, hindi, 6 pa pala, plus V sub 7, and is equal sa 0. Therefore, ang ating KVL at loop 1 is eto, no? Or kapag transpose natin yung negative V sub 1 sa kabila is magiging ganito. No? Example number 1, determine the value of voltage daw ng 2 ohms at voltage naman ng 3 ohms. Diba, ang 2 ohms natin is eto, and 3 ohms natin is eto. So, hanapin natin yung voltage sa 2 ohms. No? So, paano kaya yun? So, diba, using Ohm's law, so, dividing Ohm's law, so, voltage is equal sa R times I, or resistance times current. Pero hindi ba meron tayong resistance, which is 2 ohms nga, no? So, yung hinahanapan natin eh. So, therefore, R is equals to 2 ohms. Pero yung ating IT, o yung current, is, meron ba tayo? So, paano naging IT to, sir? So, IT meaning total current, no? So, syempre, dahil series tong dalawang to, so, somewhat nag-share lang sila ng iisang or same value of current. So, yun ang problema natin, wala tayong IT. So, hindi natin makuha yung ating voltage para sa 2 ohms. So, paano kaya, sir, pag 3 ohms? So, ganun din kaya kakayanan natin. So, pag 3 ohms, so, same lang din. So, 3 ohms times IT. Pero hindi ba wala tayong IT? So, therefore, hindi natin talaga makuha yung mga voltages natin. So, paano kaya gagawin, sir? So, as a solution, so, hanapin natin yung KVL muna, ano, sa circuit na yan. So, pag nag-loop tayo dyan, guys, ang mangyari dito is, ano, so, ano una matatouch? So, search muna tayo. So, magiging negative, what? 20. Tapos, next is positive or plus yung voltage ng, ano, 2 ohms, no? So, let's see, V 2 ohms to, plus V 2 ohms, plus voltage ng, ano, so, let's say, ito yung positive, negative, no? Positive, negative. Next is voltage naman ng 3 ohms, which is equal sa 0. Okay, so ang gawin natin, itong negative 20, i-transpose natin para maging positive, no? So maging V sub 2 ohms plus V sub 3 ohms is equal sa 20. So anong next na gagawin? So ang gawin natin is palitan natin itong V sub 2 ohms ng ito, ng R times I, or resistance times current. So magiging 2 ohms to, no? So 2 ohms times IT, tama di ba? So same lang to ng value, tama di ba? Plus 3 ohms times IT is equal sa 20. So para mawala yung confusion, so gawin natin, so ito na lang to. 2IT tapos plus 3IT is equal sa 20. So guys, ito, somewhat i-imagine niyo as parang ganito lang. So 2x plus 3x is equal sa 20. So, di ba? Unknown to eh. So yung I ang hinahanap natin. So sa ganitong form ko na equation, nakuha natin kaya yung hinahanap natin. So yes. So dahil similar terms sila or same variable, so pag-add na natin siya, ano? So magiging 5IT is equal to 20. So therefore, para makuha si IT, so multiply both sides na lang by 1 over 5. So, magiging IT is equals to 4 na lang, or 4 ampere. So, yan. Nakuha na natin si IT. So, makuha na kaya natin, sir, si voltage 2. So, kasi naging ganyan, no, guys. So, tinanggal na natin yung unit para mas madali na lang i-compute, no. So, 5 IT is equals to 20 or 4 ampere na lang. So, nakuha na natin si IT. So, for voltage ng 2 ohms, so balik tayo dito. So, di ba ang formula is R times IT. No? Where ang ating resistance nga is 2 ohms. So, 2 ohms times 4 ampere is equal sa 8 volts na lang. Para naman sa voltage ng 3 ohms, ang gagawin lang natin is same lang din. So, 3 ohms times IT or 3 ohms times 4 ampere is equal sa 12 volts. So, check natin kung makatotohanan ba yung mga sagot natin. So, ganito guys. So, di ba ang source natin is 20 volts? Tama, di ba? So, dapat ang paghatian lang nila, dalawa, is 20 volts lang din. So, syempre, 20 volts to, tapos naging 40 volts to. Di ba? Napaka-ano naman nun. Naka-suspicious naman masyado. So, syempre, dapat ang paghatian nilang dalawa is 20 volts lang din. So, tama kaya na pag pinag-add natin yung voltage nila. So, 20 kaya. So, ito 8, ito 12. So, dapat
20 yan. So, 8 plus 12 is 20 nga, no? So, guys, di ba, ito yung ating voltage drop. So, siya naging drop kasi sa nagbigay siya, no? So, voltage drop, di ba sa ating KCL, drop daw is equal sa voltage rise. So, yung sa voltage rise naman, so, samat sila yung mga nakinabang or samat nag-consume ng energy. So, di ba ito yung mga nakatanggap ng voltage? So, di ba, 20 is equal daw sa, so, di ba ito, ang voltage nito is 8 volts plus 12 volts. So, yan. So, tama naman. So, voltage drop is equal sa voltage rise. So, example number 2, determine the value of voltage ng 8 ohms. Yan, 8 ohms daw, 3 ohms, saka 6 ohms. No? So, etong tatlong to. No? So, wala nang iba. Pero kung sinabi lang is 8 ohms, syempre, ito lang hanapin mo. Using Ohm's law, no? So, given ka na ng resistance, ang kailangan mo na lang para makuha yung voltage is yung current. Tama, di ba? So, kailangan malaman natin yung current na dumadaloy dito, current dito, and then current dito. So, magkakapares kaya sila ng current? So, hindi. No? Kasi sila ay hindi sila naka-series configuration. Tama, di ba? Ito is naka-parallel. Itong dalawang to. And then yung samat sila is naka-series dito, no? Sa 8. So, medyo magiging problema yun. So, yan. So, ilan nga ba yung current natin dito na dumadaloy? So, kung bibilangin natin, ilan ba yung ating branches? So, ang branches natin is 3. So, 1, 2, and then 3. So, therefore, meron tayong I1, tapos I2, and then I3. So, iplot na natin si I1. So, syempre, si I1 dito, I2 dito, and then I3 dito. So, yan. Nakuha na natin. So, diba, dahil dalawa lang naman ang ating common node, so, isa lang kailangan natin para sa KCL. So, okay. So, meron tayong tatlong unknowns. So, hindi natin alam yung I1, I2, at I3. So, paano kaya natin malalaman yung mga value ng mga variable na yan? So, yan. So, diba, dahil meron tayong tatlong unknown variables, so, kailangan natin ng tatlo ding equation para ma-solve yun. So, paano kaya tayo makuha ng tatlong equation na yun? So, yan. So, gamitin natin si KVL at si KCL. So, ilan nga bang KVL equation na makuha natin dito? So, bilangan natin yung mga open boxes. Meron tayong isa, and then dalawa. So, dalawa lang, no? So, KVL at loop 1. So, ito yung ating loop 1, guys, no? So, let's say ito yung ating V sub 8 ohms and then V sub 3 ohms. And then, ito naman yung ating V sub 6 ohms, no? So, KVL at loop 1. So, magiging ano yan? So, magiging, so, start tayo dito. So, magiging negative 30 volts or 30 na lang, no? Plus V 8 ohms plus V 3 ohms is equal sa 0. So, transpose natin si 30 ohms, 3 ohms, and then 30 ohms. So, si 8 ohms, gawin natin, ano? So, yan. So, 8 ohms times, ano man dumadaloy na current? So, I1. Tama, di ba? So, I1 to plus, so, itong V or voltage ng 3 ohms, ispalta natin ng 3 ohms times, huwag natin laging ohms, no? So, 8 na lang to. So, 3 ohms times what? So, anong dumadali sa kanya? So, di ba si I2? So, therefore, times I2. Is equals to what? 30. So, therefore, ito na ating first KVL equation. So, 8 I1 plus 3 I2 is equals to 30. Next is KVL at loop 2. So, paano kayo mangyari dyan, sir? So, ganito. So, di ba, V8, V3 ohms to. Ito, V6 ohms. So, titignan natin yung ating loop. So, start tayo dito. No? So, ang una niya matatouch is yung negative. No? So, therefore, negative V3 ohms. Tapos, yan, tuloy natin. Plus V6 ohms. So, meron pa ba? So, wala na. So, is equal na lang sa 0. Or samat palta na lang natin itong V3 ohms na to. So, magiging negative. So, ang resistance is what? So, 3 ohms. Or 3 na lang times what? I2. So, plus. So, V6 ohms is 6 ohms or 6 times I3. So, I3 kasi yung dumadali sa kanya. So, equal sa 0. So, therefore, ang ating equation sa or KVL equation at loop 2 is yan. Wala na tayong KVL equation. So, dalawa lang siya. So, meron pa kaya tayong equation na makuha? So, meron pa using KCL, no? So, ilan kayang KCL makuha natin dito? So, dahil dalawang ating common node, so, minus 1. So, therefore, isa.
So, sakto lang kaya? So, sakto na kasi isa na lang kailangan natin, no? So, meron tayong equation 1, equation 2. So, therefore, KCL naman tayo. So, KCL at loop or at node A. So, therefore, ang sagot nun is, yan. So, sa matang entering is I1. Tama, di ba? Wala nang iba. So, I1 lang. Tapos, ang leaving is I3 tsaka I2. So, therefore, ito na ating pinaka-equation. And then, gawin natin. So, i-transpose na lang natin si I1 tsaka si I2 tsaka si I3 sa left. So, magiging, yan. I1 minus I2 minus I3 is equal sa 0. So, yan. So, tapos na tayo sa ating equations. So, paano natin kukunin si I1, I2, and I3 dyan, sir? So, using substitution method, or di kaya elimination method, so, makuha natin yung ating first variable, second variable, and then third variable. So, guys, itong I1, I2, I3, somewhat i-consider nyo as ganito. So, X, tapos Y, tapos Z. So, kumbaga, ito, pwede natin ito i-write as 8X plus 3Y. Tama, diba? So, dahil wala siyang third term, or I3, so 0Z, or 0 na lang, is equal sa 30. So, ito naman is negative, or wala tayong I1, so 0, plus negative 3, or minus na lang to. So, minus 3Y, plus 6Z, is equal sa 0. And then, lastly, meron tayong 1, minus 1, minus 1. So, di ba, coefficient na ito is 1, is equal sa 0. So, yan. So, ito yung ilalagay natin sa ating mga calculators. So, ito mga coefficient na to. So, 8, 3, 0, 30, 0, negative 3, 6, 0, 1, negative 1, negative 1, and then 0. So, saan kaya ang part ng calculator yun, sir? So, ganito. So, yan. Na-organize natin yung variable natin, no? So, punta tayo sa mode, tas equation, no? Kung ganito yung itsura ng ating calculator. Pero ang samat kulay puti yan, nakashow. So, punta ka sa mode, tas click A para punta sa equation, and then simulate equation or simulate equation, and then dahil tayo ay 3 unknowns, so, syempre, click mo yung 3. So, yan. Pero naman sa ganitong calculator, so, ang piliin natin is eto, no? Itong number 2. So, kasi ibig sabihin nito is 3 unknowns. Kapag ito namang 1, 2 unknowns lang yan. Eh, sir, ano itong 3 tsaka 4? Itong 3, 4 quadratic equations yan, no? So, kasi diba sa quadratic equation, so, same variables lahat. So, sabihin natin ganyan, no? Plus, yan. So, same variables to, ng mga to. So, ang hinahanap dyan is yung value ng x. Eh, unlike dito, no, magkaiba tayo ng variable, or 3 unknowns nga, no? So, pagka-click mo ng 2, so, ito dapat lalabas. So, ang gawin mo dyan is, yan. So, ito, lagay natin, no? So, andun yung first, yung cursor is andito, no, sa umpisa. So, pagka-type mo na 8, so, equals, tapos, 3, no? And then, ano kayong susunod na value? Meron tayong I3 dito, so, wala. So, 0 lalagay mo dyan. And then, lastly, meron tayong 30, no? Which is, yan, ito yung ating C, or yung constant. Tapos, next, sa equation number 2, so, wala tayong I1, tama, diba? Kaya naging 0 to. So, equal lang ng equal na, guys. So, pag 30 mo, tapos pinindot mo yung equal, so, matik dilipat yan dito, no? So, 0 to, no? Kasi wala tayong I1 dito. Tapos, next is negative 3. Tapos, 6. Tapos, 0. So, lastly, meron tayong 1, negative 1, and then 0. Sa exam, hindi na to kailangan. So, itong table na to. So, pinakita ko lang para paano ilalagay sa calculator. And then, dapat, kung sino yung nilet mo na I1, so, kapag lumabas yung X, so, ito yung I1 mo. So, yung lalabas na Y, siya yung I2, and then lalabas na Z is si I3. So, dapat ang lalabas na sagot sa I1 is 3 ampere, sa 2 is 2 ampere, and then sa I3 is 1 ampere. So, kung titingnan natin sa ating KCL equation, dapat daw kapag pinag-add si I2 at I3, so, dapat equal kay I1. So, pag pinag-add ba yung 2 tsaka 1 is 3, so, yes, no. So, pag pinag-add si I2 tsaka si I3 is, ayan, so, samat medyo tama naman yung natin. Nakuha natin equation. Okay, nakuha na natin si I1, si I2, tsaka si I3. So, makuha na kaya natin yung mga voltages na yan. So, yes. So, for 8 ohms, or voltage ng 8 ohms, so, gawin lang natin. So, 8 ohms times I1. Tama, di ba? So, kasi ang dumadali sa kanya is I1. So, therefore, ito times natin siya sa I1. So, ang I1 natin is 3 ampere. So, therefore, ang ating 8 ohms is merong voltage na
24 volts. Next. So, for 3 ohms, no? So, ang dumadali sa kanya is ano ba? So, si I2. So, meron tayong I2. So, yes. So, 2 ampere. So, therefore, for 3 ohms, so 3 times 2 ampere is, yan, 6 volts. So, ano pa? So, for 6 ohms, so, ang dumadali sa kanya is si I3. No? So, therefore, times na lang natin si 6 ohms kay I3. So, 3 to, no? So, I3. So, therefore, ang ating I3 is 1. So, therefore, 6 times 1 ampere is equal sa 6 volts. And guys, no, kung titingnan natin, itong 6 tsaka itong 3 ohms and 6 ohms is pares ng voltage. Bakit kaya? So, kasi sila ay nasa parallel configuration. So, yan. Yun yung reason. And sama 24 plus 6 is 30. So, yan. So, ito na yung mga sagot natin para sa 6 ohms, 8 ohms, and 3 ohms.